George Garcia. Heto ho mga kababayan, nagmamakaawa na ho itong si George Garcia. Eto na ho, ito. Lakayan lang ho natin. Ayan. Comelec, balak i-apila ang desisyon ng Korte Suprema na nagbabawal na mapalitan ang second placer ang mga disqualified na nanalong kandidato. Balik mo na lang yung bayad. Kayo naman, kukubra pa talaga. Anak ng toko, balik nyo na lang yung binayad para wala tayong maraming pinag-uusapan dito. Naglabas na ng desisyon ng Comelec, hindi pwedeng nagsalita na tao Pambihira ka naman, Comelec Chairman George Garcia. Nagsalita na ang mga kababayan natin dyan sa 6 na distrito ng Maynila. Ang gusto nila magrepresenta sa kanila sa Kongreso, walang iba kung hindi ang si Joey Uy. Hindi si Benny Abante. Huwag nyo hong baluktutin, huwag nyo hong palipitin ang kagustuhan ng sambayanan dyan sa 6 na distrito ng Maynila. Tigilan nyo na ho yan. Hindi ho maganda yan. Ang dami nyo kong problema sa totoo lang. Marami pa hong katanungan na hindi nasasagot ng komisyon ng eleksyon, ng iyong tanggapan. Sagutin nyo ho muna yon bago kayo diba, imbis na ipaliwanag nyo kung anong nangyari doon sa 16 million na overvote, inuna nyo pa yung pag-apila sa Korte Suprema para paupuin lamang si Benny Abante. Pambihira, pagka nga naman tinamaan ka ng magaling, imbis na ipaliwanag nyo kung para saan yung consolidation server na yon, kung anong nangyari sa loob ng consolidation server na yun, inuna nyo pa talaga ang pag-apila sa Comelec para mabigyang daan ang pagpapaupo kay Benny Abante bilang congressman ng 6 na distrito ng Maynila. Talaga naman, ibang klase ho kayo, ang kapal ng pagmumukha nyo, Comelec Chairman George Garcia. Ibang klase ho kayo. Walang kasintindi ang kapalan ng mukha nyo. Dito nagdudumilat na ang ebidensya na meron ho talagang nangyayaring courtesy call dyan sa tanggapan nitong si Benny Abante. At doon sa huli nating nabasa nga post, kaugnay dyan sa mga na yan, pag-disqualify, di umano, itong mama na to, noong nakaharap niya yung mga DDS vlogger, ang sabi niya, hindi naman talaga uupo yang si Joey Uy. Tapos ang sabi, sino uupo? Tinuro daw niya sarili niya. Hindi pa pumutok ang balita na disqualify itong si Joey Uy, itong si Benny Abante, nag-aangas-angasan na daw di umano na sinasabi niya na hindi naman makakaupo yan. At nung tinanong siya, di umano, tinuro niya ang sarili niya na siya ang uupo bilang congressman na 6th district. Marami hong nangyayaring kababalaghan dyan sa nagdaang eleksyon. Kaya ngayon, maliban dyan sa nangyayaring kaguluhan sa gitnang silangan, meron din ho tayong problema dito sa ating bansa. Una na dyan, hindi na ho talaga naririnig ang tunay na boses ng sambayanan. Kahit dyan sa senatorial election, maniniwala ho tayo dito sa PH Update, malawakan ang nangyaring dayaan dyan. Maraming nag-courtesy call sa tanggapan niyan si George Garcia. Hindi ko alam kung tigma magkano ang binanggit niyang halaga dyan sa mga nag-courtesy call na yan. Kasi base dun sa una, nag-expose sa kanya, 300 million daw ang binanggit niyang garapalan na ho. Dahil pa ho niya, si Andy Bautista. Yun ho ang ating nakikita dito. Kaya naman, Comelec Chairman George Garcia, bago ho kayo umapila, bago niyo iapila ang desisyon ng Korte Suprema, sagutin niyo ho muna. Paano nangyari sa loob ng napakahabang panahon, sa loob ng paggamit natin ng automated election na yan, ngayon lang tayo nagkaroon ng 16 million overvote. Ngayon lang ho, hindi ho natin alam. Baka ilinabas na resibo ng makina, naboto natin, tapos bilang pala, overvote, dahil Duterte ng binoto natin, di ba? Malamang sa malamang. Yung mga kandidato ni Tatay Digong, karamihan ho dyan nanalo. Naniniwala ho tayo dyan. Nanalo karamihan dyan. At yung bilang nitong si Senator Rodante Marcoleta, bawasan mo lang ng konti yan o bawasan mo lang. Ganon na ganon din ang nakuwang boto ng ibang mga kandidato nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Jimmy Bondok, pumapasok ko yan sa number 12 . Etong si Atty. Vic Rodriguez, Pastor Kibuloy,
Lahat ho yan. Meron nung, yung awareness niya nung bago matapos ang eleksyon, napakataas na ho mga kababayan. Tapos all of a sudden, biglang bibigyan mo kami ng ganitong resulta. Kaya naman, manawagan ho tayo na ma-impeach yang si George Garcia. Sa gayong paraan, makakakita ho tayo ng kahit papaano na pagbabago diyan sa COMELEC. Kasi habang siya ang nandyan, yung Miro system mananatili dyan. Habang si George Garcia nandyan, kada election natin, meron 16 million overvote. Habang si George Garcia ang COMELEC chairman, every election, meron ho tayong 16 million overvote. Maraming nagkakartisikol. Yan ang problema natin. Mga kababayan, rekta na ho tayo dito sa naging talakayan dyan sa ASPN. Naku, matindi ho ito. ASPN, ito sila ito sila Ma'am Ali Soto. Ito, pakinggan ho natin tong si Ma'am Ali Soto. Game. Suprema. Sana soon ay ako'y imbitahin niyo naman kasi ako dyan sa studio ng mas maaga. Sige. Oo nga, Okay, next time. Come into the studio, live and in person tayo. Para ito na. Yes, mga ate. Napatawag kami, isa sa mga nais namin talakayin, itong inilabas na desisyon ng Korte Suprema. It was, I believe, promulgated in last April, pero made public lamang. April 22. Yes. Ngayon na June, ano? Pero eto nga, May 2022 elections pa pala ito. Palatag, para lalong maintindihan ng ating mga kababayan, palatag muna ng facts of the case. Because nga, ito, yung narating pong desisyon ng Korte Suprema, abandoning a previous ruling. Nako. Ang pinagmulan po nito, bunsod ng nung election pa, nung May 9, 2022. Palatag muna ng facts of the case, Attorney Al. Oo. Ganito, no? Ang kaso, para ding maliwanag, kasi issue sa ngayon kung applicable siya sa mga congressmen and women. Kasi itong kaso ay local official ang tinutukoy. No? And number two, naalala mo nung nasa law school pa tayo, Ate Ali, yung rule nung nasa law school tayo, yun ang rule na ngayon ng Supreme Court. Yung succession? Okay, kasi ang rule, dati kasi walang second placer rule eh. Ang ngayon lang, ito lang mga 20 years nagkaroon ng rule on second placer. Kaya ang ginawa ng Supreme Court ngayon ay bumalik sa dati. Bumalik sa dati. So bumalik sa dati. So ang dati na ngayon ay wala ng second placer, kaya kung sakali mang ma-unseat ang isang nanalong governor or mayor dahil hindi pala siya kwalipikado, siya pala ay gumawa ng isang election offense. Ang rule na ngayon ay magkakaroon ng tinatawag nating permanent vacancy. At ayon sa ating local government code, pag merong permanent vacancy, ang mangyayari kung mayor ang halimbawa mayor ang pumanaw or mayor ang na-disqualify, si vice mayor ang magiging mayor. Okay. Kasi ang nangyari before this ruling ay kung ikaw, si mayor pala ay hindi pala citizen or si mayor pala ay hindi of age or hindi resident. And therefore, he or she was never a candidate in the first place. Si second placer, ang effectively the first placer, kaya hindi si vice mayor ang magiging mayor. Pero mabanggit ko lang din sa facts of the case, kung 8 votes lang, 8 justices lang ang bumoto in favor of the abandonment of the second placer rule. No? Merong 5 nag-dissent at merong 2 nag-abstain. Kaya meron pang chance na mag-second look ang ating Supreme Court kung ibabalik ba nila talaga sa dati or ibabalik nila yung second placer rule. So, Attorney, that's okay, no? If, let's say nga, the positions, let's say, for governor, may vice governor na pwedeng umakyat, mayor, pero let's say, congressman,
dalawa o tatlo kayo na naglaban-laban, tapos yung nanalo, yung or pinakamataas is disqualified. So yung succession, hindi yung second placer rule, will that follow? Kasi hindi ba automatic or kailangan na naman gumawa ng eleksyon? Oo, pag una applicable ba tong case sa congressman or woman, no? Yeah. Marami nagsasabi na hindi dahil ang kaso ay patukoy lamang sa local official dahil sa issue nga na tinatawag nating succession. Oo. Pero debate, lumalabas na hindi yan settled issue whether applicable sa congressman. Kasi sa congressman and congresswoman, wala tayong rule on succession. Yes. No? Oo. Kasi sa ating sasaligang batas, pag magkaroon ng vacancy sa posisyon sa House of Representatives, even sa Senate, kailangan magpatawag ang chamber ng eleksyon. Oo, At ang eleksyon ay hindi siya automatic. Kaya kung napapansin nyo itong mga nakaraang taon, hindi kahit na may pumanaw na kongresista, hindi nagpapatawag ng eleksyon. Ang nangyayari is si speaker o isang kongresista ang nagiging caretaker for that particular district. Pero kung mangyari naman sa party list, di ba sa party list merong listahan? Nominee, 10 na. So kung halimbawa natanggal si number 1, si number 2 ang magiging kinatawan ng partido na yon. So mas malabo. Let's talk about yung binigay na rasyonale ng Korte Suprema kung bakit inabandonan niya yung second placer rule at binalik na naman sa succession. Dahil daw ang talunan na hindi pwedeng manalo. Kasi hindi naman siya nanalo, hindi naman niya nakuha yung mayorya ng boto. And therefore, bakit natin bibigyan ng premyo yung natalo? So, ang mangyayari na lang, bakante yung position at si vice mayor becomes the mayor, the vice governor becomes the governor. Kung vice governor, vice mayor yan, yung senior board member, senior councilor naman, ang magiging vice governor. So, merong ranking, merong succession na tinatawag. So, Attorney Al, yung sa case po ni Congressman Abante at saka ni Congressman-elect Uy, paano kaya mareresolve yun? Kasi, di ba, parang pre-claim, sabi ng COMELEC, pwede na si Abante. Kasi dapat daw hindi daw naturalized, hindi daw Filipino citizen, natural born. Si Uy. Paano mareresolve yan? Kasi Congress nga, walang succession, walang successor, 'di ba? Mas marami alam natin kay Uy, kaya nga siya yung dapat ang nanalo. Pero what happens now? Siyempre iba ang posisyon ni Uy sa posisyon ni Abante sa applicability of this case. Ang sasabihin ni Uy, ako ay qualified. At kung sakali mang sabihin ng Supreme Court eventually na hindi ako qualified, hindi si Abante ang uupo pagkakaroon ng vacancy. Ang posisyon siyempre ni Abante ay the second placer rule applicable pa rin sa akin dahil ang desisyon kay Mangudatato, itong bagong lumabas na desisyon, ay hindi naman patukoy sa local official, hindi patukoy sa kongresista, pero it only involves local position. So, abangan din natin kung ano mangyayari dyan. Ang nabasa ko lang sa dyaryo ngayon, kaka-file lang ni Uy ng kanyang motion for reconsideration sa naging kapasyahan ng ating COMELEC division. So kahit hindi pa rin final yon. So in the meantime, pagpasok po ng 20th Congress, sino munang uupo? Temporarily or wala? Kung walang kapasyahan ang ating NBank by June 30, at kung walang naging TRO galing sa Supreme Court on the decision of the COMELEC and Bank, palagay ko ang uupo si Uy. Kaya kailangan... Naku, yari si Benny Abante dito. Narinig niyo ba yun, mga kababayan? Si Congressman Joey Uy pa rin uupo. Yan. Ano ka na, mag-refund ka na kay Mr. Courtesy. Di ba? Punta ka na, mag-courtesy call ka ulit. Hingi ka na ng refund. Kung sakali mang may desisyon ang NBank in favor of Uy, then si Uy ang uupo. Kung magkaroon ng desisyon ang NBank
in favor of Abante at walang TRO, then si Abante ang uupo. So, abangan May natin chance ang pa pala to susunod siya, no? na Kasi- Kabanata, which may not Banal na aso. which may or may not come anytime soon. Kasi ito palang kaso ni mga dadatu, kung saan naglabas ng desisyon nga ang Korte Suprema abandoning itong second placer rule. Parang 5 araw lang uupo yung vice governor. Tama ba yun? Kasi May Oo, dahil 2022, tapos itong ang nahalal na governor ng Sultan Kudarat, si Datu Pax Ali Mudadatu, unseated Oo. siya because of the Supreme Court decision dated June 19. Pero Correct. ano na sa June 30, parang 5 araw lang uupo no itong vice governor na si Raden Sakaluran. Pero dito sa 2025 elections, ang nanalong governor si Datu Pax Ali Mangudadato ulit, no? Oo, kaya't short-lived if ever yung kanyang victory. And at the same time, ito nga, ang balita ko, COMELEC will file an MR regarding that case. Kaya ngayon, ang COMELEC medyo hilo. Anong gagawin nila sa mga pending cases nila na yung iba, nakapoised na sila to proclaim the second placer because of the previous doctrine, no? Kaya medyo hirap ang COMELEC ngayon kung will they follow the Mangudadato case or they will not follow the Mangudadato case or they will wait until their MR is resolved. So medyo hirap ang sitwasyon ng COMELEC at this point. Yun nga ang gusto niya, di ba, mag-file ng MR, motion for reconsideration, kasi gusto rin niya humingi ng ng paglilinaw Clarity. mula sa Korte Suprema. Talking about, if I may lang, talking about rationale ng Korte Suprema kung bakit nila inabando na yung second placer rule, na binaliktad nila yung kasi sa Halos Hos versus COMELEC naman. Gusto ko Correct. din malaman ano naman yung lohika ng Korte Suprema noon. Ito yung inabando nila kung bakit dapat second placer rule noon. Correct. Kasi halimbawa, hindi ka pala citizen. Sabi mo, ikaw ay citizen. Nagsinungaling ka sa iyong certificate of candidacy. So you were never a legitimate candidate in the first place. Niloko mo pa ang taong bayan. And therefore, lahat ng boto mo ay mababaliwala. Kaya effectively, the second placer is the first placer dahil yung boto ng first placer nabura as if hindi siya tumakbo. Pero kahit siya ay tumakbo at binoto ng taong bayan. Kaya void daw from the very beginning yung kanyang certificate of candidacy. He or she was never a candidate. Therefore, ang natitirang kandidato yung second placer. Kaya siya ang first placer. So Attorney Al, you mentioned nga yung Supreme Court decision, it wasn't unanimous, 852 ang lumabas. Correct. So what Correct. happens now? It's COMELEC who's going to file for a for motion of reconsideration nga for the MR. And will the Supreme Court be able to come out right away with the decision? Kasi nga, 'di ba, ang COMELEC hinahabol nila by June 30, 'di ba? Kung hindi after that, Correct. ililipat na po yan talaga sa korte kung sino yung nararapat na panalo. Meron bang, pwede ba ang Supreme Court na sumunod sa isang timeline because of the urgency, because of the issues? Well, sana nga maglabas kagad ng... Una, hindi pa natin alam kung kailan magpa-file ang COMELEC na kanilang MR. Number two, mahirap ang unahan ng ating Supreme Court kung kailan nila magdidesisyon. Naalala nyo yung ang daming TRO nun, kaya nag-reprint ang COMELEC ng balota. Kaya baka mangyari ngayon, lumipas ang June 30 at walang decision on the motion for recall ng ating Supreme Court at nag-umpisa na nga ang bagong termino ng ating mga nahalal na mga officials. Kaya't ilang araw na lang, June 24 na. June 30 sa Monday. 6 na araw na lang. At ang aking pakiramdam, baka wala pang ang MR. Hindi natin alam kung magpa-file today. And ang aking pakiramdam, baka walang decision on the MR by June 30. Nako. So,
i-factor in yung proclamation at oath of office? Ano ba yun? After proclamation, the COMELEC loses jurisdiction. Tama ba ako? Jurisdiction. Ganon? So, Oo. so how does this play with the entire scheme of things? Yung losing jurisdiction, mas relevant siya para sa isang kongresista. Okay. Kasi meron tayong tinatawag na House of Representatives Electoral Tribunal. Uh-huh. Pero according to the Supreme Court, may 3 requirements. Una, nakaupo ka na. Number 2, nag-oath ka na. At number 3, naproklama ka na. Ang problema, lahat ng ating kongresista, di ba lahat sila nag-oath before the Speaker Oo. sa kaumagahan ng State of the Nation address. Kaya ang mangyayari, magkakaroon ng jurisdiction pa rin ng COMELEC until the SONA. Pero after the SONA, Wala na. House of Representatives Electoral Tribunal na. Oo. Kaya medyo manipis ang ating oras para otherwise, mawawala na nga ang COMELEC ng jurisdiction. Halimbawa, itong nangyari kay Uy. Congressman Abante at Congressman Uy, ang mangyayari kung walang decision by SONA, then HRET na ngayon ang magpapasya. House Electoral Tribunal. Ang isa pang ang Pat P, Oh. hindi pa final and executory. Yeah, pwede pa Etong ruling kasi mag-appeal. pwede pa Yeah. pwede pa mag-appeal. Oo. So, so parang ang application ba niya retroactively? Because up to now pending pa di ba? Or until after the decision becomes final and executory? O yung mga pending cases ngayon, halimbawa, pending pa ngayon ang nasa NBank, nasa COMELEC NBank, nasa COMELEC Division. 'Di ba, ang mga Supreme Court decisions kailangan sundin Kaya effectively kung walang final decision by that time maglabas ang Supreme Court ng kanyang resolution sa motion for recon, yun, talagang nasa dilema ngayon ng COMELEC. So wala pa yun, walang sagot yun, kung it can be retroactively applied or prospective in the future na lang. Walang naging ganong pronouncement in the Mangudadato case kasi that particular case pertained to Mangudadato. No? Kaya ang tanong is, how do you apply that principle, that new doctrine, for pending cases and in the future? Yung mga dati nang nakaupo na second placer, hindi mo na magagalaw yun kasi final na yung decision regarding them. Pero yung mga wala nang pending bawian. pa yung cases, yung mga pending pa ngayon, baka kailangan mo nang sundin or madili. Again, ang hirap ng sitwasyon ng COMELEC ngayon. Mahirap. I was going to ask Attorney